Noon po, magsasaka lang po ako. Naranasan ko yung hirap sa pagiging magsasaka. Noon rin po, naranasan kong magwardya. Naranasan kong tumayo ng 12 hours. Noon po, naranasan ko rin maging factory worker. Ang hirap na dinanas ko doon, grabe. Noon po, napakahirap po talaga ng buhay namin. Ang hindi ko makalimutan sa buhay ko, na isang panahon, nabuntis yung asawa ko. Nagkasakit. Tapos wala akong trabaho. Wala akong mahiraman ng pera. Nilapitan ko yung mga kaibigan ko. Walang-wala rin sila. Di ko alam kung saan ako pupunta, saan ko hahanap ng paraan. Kasi bitbit na bitbit ko yung resita na binigay ng doktor. Naalala ko po, may gitara pa ako. Kinuha ko yung gitara, sabay lakad. Nung lumakad pa ako, naisip ko na yun ang gagamitin ko para mangaroling. Naalala ko po yun. Ako lang siguro mangaroling na umiiyak. Para lang maidaos ko, para lang mabili ko yung niresita ng doktor. Sabo, ayaw ko na kung bumalik doon. Alam ko, napakahirap ko talaga na walang pera. Tapos, may sakit yung asawa mo. Hindi ko po ito makalimutan sa buong buhay ko. So, naranasan din namin isang basong bigas, pagkasyahin na lang, para matapos yung araw, unahin na lang yung mga batang pakainin, yung tira-tira na lang po yung amin. Galing kami Maynila, nagwardya ako, parang wala kaming swerte dito, umuwi kaming Bohol. Doon naman po, nagtrabaho ko sa Bohol Cultural Center, taga-dilig ng Bulaklak, at papasalamat pala ako kay former Governor Erico Aumentado, congressman po siya ngayon, 2nd District. Siya yung nagpasok sa akin dyan sa Bohol Cultural Center. So, mahirap din po kasi maliit yung sahod din. At the same time, napakahirap ng buhay talaga. Hanggang na-introduce kami sa isang uri ng negosyo. At doon po kami nag-umpisang umangat yung buhay. Tinawagan niya si Roland. Sabi niya, Roland, pumunta ka sa Cagayan. May kapartner ako. Nandyan sa hotel. May business akong bago. Si Roland din nagsabi sa akin, inutusan ko siyang magbili ng abono, fertilizer para sa kamatis namin. Ipagbalik niya, wala siyang dala. Ang dala niya, papel lang na may bilog-bilog. Pasok sa kwarto, sabi niya, Dear, halika, yayaman na tayo. O yayaman. Yayaman niya tayo kasi, alam mo, may bago ako negosyo. Ano negosyo mo ito? Yung nakita ko bilog-bilog, nakasulat. Ano ba yung negosyo niya? Bakit bilog-bilog? Tapos huwag ka na maingay, basta yayaman tayo. Akong bahala dito. Nag-umpisa ko doon, nagbinta-binta lang ng gamot. Siyempre, binibintahan ko yung mga mayayaman. Kaya bininta ko kina Mayor, tapos kina Mama Marcia, Magallanes, sa Cagayan de Oro. Yun, nagustuhan niya yung gamot. Doon nag-umpisa na nakilala yung produkto eh. Yun sa umpisa, sa Cagayan muna kami. Kasi wala kaming pamasahe. Ikot-ikot lang muna kami. Kasi siyempre, walang pamasahe. Diyan muna sa Cagayan de Oro. Tapos pinilapitan namin yung mga namin kakilala, ayaw. Lapitan namin yung mga pinsan namin, ayaw din. Minsan, maghiram kami ng pera. Pahiramin kami, kumpi. Tapos sa sunod, hindi na. Pamasahe lang namin yun. Hanggang dumating kami sa Bohol. Nabihan naman sila Dr. Van Tagulada. Tapos, pumunta kami doon. Wala kami, siyempre, yung kasama namin, doktor, maraming pera. Nauna umuwi sa amin, kami nagpahuli. Doon na kami natulog sa tarima ng barko. Kasi walang pambayad eh. Yung lagayan ng mga prutas, mga isda, doon kami natutulog, nagsapin kami ng karton. Kaya doon. Tapos, na-spread namin yung network. Dahil lumaki kasi nakarekot kami doon. Tapos, doon, ganyan. Tapos, nung ibang mga networker sa Bohol,
pinuntahan namin, na nagustuhan yung business, maganda. Tapos product kasi yung inano namin, hindi yung business product muna. Pagkatapos, pumunta kami Cebu, pumunta kami Tacloban. Kaya lumaki yung grupo namin. Sa umpisa, yung check-in namin, syempre maliit. Yung check-in namin, halagang ano lang, 2,500, tapos naging 10,500, tapos 18,000, tapos lumaki ng lumaki. Ngayon, ano na, 1M. Minsan, 800, 1M, basta hindi na pari-pariho. Basta yun, ang pinakamalaki naman check-in, yung nag-check up isang buwan, kasama sa Unilevel, 1.2 million. Sa awa ng Diyos, may marami na kami. Yung bahay namin sa Cagayan, 2. At saka may bahay kami, isa sa Bohol. Hindi maganda, at least may bahay kami. Hindi yung masyadong magarang bahay, basta may bahay. Tapos ngayon, sa Manila, may isa na naman ako, may swimming pool. At saka may sasakyan ako, 7, yung sasakyan ko. Ngayon, may bago na naman akong kinuha dyan sa Villason na 3.7 million. At saka, yung sa harap namin, nabili ko rin. Ginawa kong parkingan kasi hindi na makapasok yung ano namin, yung sasakyan namin. Ginawa kong parkingan dyan sa harap namin. Na-realize namin dito na lahat ng pagod namin, lahat ng hirap namin, lahat ng rejection sa mga tao, bayad. Ngayon, yung mga anak namin nakapag-aral na sa isang private school. Ngayon, nababayaran na namin yung mga utang namin. Talagang pinag-aralan namin. May mga kumpanya din kami nasalihan na hindi kami masyadong kumita. Kasi yun nga, may mga company na biglang nagsara, ganon. So hanggang dumating tong life mark sa buhay namin. So talagang inano namin, trinabaho namin, nag-start kami sa Bohol. Tapos after 1 year, talagang ginawa namin yung tama, focus lang kami. Ngayon po, alam naman po natin, pinasikat ang Pilipinas dahil sa isang boksingero. Saludo pa ako kay Congressman Manny Pacquiao. Pero sa ngayon po, saludo rin po ako sa wife ko. Siyempre ako ngayon, malaki na talaga income ko kasi nabigyan kasi ako ng $61,000 sa US dahil nag-third Diamond Whole World ako at saka first in the Asia. Ito yung mga collection ko, mga Louis Vuitton, lahat. Kasi niregaluhan ko yung sarili ko dahil sa hirap na mag-network. Saka ito, mga Gucci, lahat na bag, binili ko para sa sarili ko. Diamond director ako, binigyan ako ng kasama ko ng isang pinakamahal. Ito yung pinakamahal ko na bag, Hermes bag. Kaya ito yung pinaka-paborito. Ang office kasi namin is sa Ortigas. Sabi ko, pag i-award nyo ako, kailangan doon sa Bohol. Ayaw kong magpa-award dito sa Manila kasi yung grupo ko is Bohol. Maria Cecilia Bacquiao for achieving the rank of Diamond Director. She's the first in Asia and third in the world. 19th of December 2010, Bohol, Philippines. Signed, Debbie Angeles Catriman. Congratulations po, Ma'am Maricel. Congratulations. And of course, we have another award. To Roland Bacquiao for achieving the rank of Diamond Director. He's the second in Asia and fourth in the whole world. Given this 19th December 2010, Bohol, Philippines. Signed, Debbie Angeles Catriman. All right, here's Dr. Charlene Lee with the award. Congratulations, Sir Ronald Banyer. December 2010, Bohol, Philippines. Signed, Debbie Angeles. Okay. William Lai. Congratulations, Lillian Lai. Kaya mahal na mahal ko yung Bohol. Kaya nagpaano talaga ako ng center doon na malaki, 2 stories, para lang sa mga Boholano.
Kasi ako nung una sabi ko, kaya ba natin tong i-hit talagang highest position ng LifeMax, which is the diamond position, ilang million ang sales po. Pero sabi niya, kaya natin to dear. Kaya natin to. So kumbaga po, saludo ako sa kanya kasi mayroon palang diskarte paano i-hit yung highest position. Kaya po, nakilala po kami ngayon sa buong mundo. So i-check nyo po mylifemax.net, i-click nyo Prosperity Promotion. Ayun, nandun po yung mga mukha namin sa buong mundo. So, nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng asawa na napakasipag at napakatyaga at tandem po kami. Kaya nga ngayon, sinabi nilang we are the power couple. At patunayan po namin sa inyo yan. So, sa lahat na sasama sa amin, sa negosyo ng ginawa namin ngayon, magsama-sama po tayo at lahat tayo aangat sa buhay. I-guide namin kayo along the way. Akala lang kasi ng iba na hindi malakas. Kasi hindi kami purely networking na recruit, tao-tao. Kami kasi product. Kaya maski hindi ako gumagalaw ngayon, may income akong dollar weekly. At saka hindi lang Philippines yung network. Meron na rin akong tao sa Japan, sa Hong Kong, sa Korea, lahat. Ilang bansa na nabuksan. Meron ako sa US, Canada, marami, Australia. Meron na rin akong mga tao doon na hindi ko alam. Hindi ko kilala kasi bumibili lang sa website namin. Ang kagandahan lang sa LifeMax, kasi kung anong sinasabi namin, totoo pa rin nila. Kasi yung product kasi nila, yung isang ganyan, 3,008. Kaya sinabi ko sa Amerikano na hindi yan dito sa Philippines kasi sobrang mahal, hindi kaya yan eh. Binigyan ako ng sample kung ito ba daw gusto ko. Ito yung gusto ko. Ito na yan siya. Ito yung may-ari, si Jim and Sherry Ware. Ito yung bago namin na product. Ito na siya, di ba? Ang ganda. Sashi na. Kaya na. Imposible hindi kaya. Kaya na talaga to. Tsaka, ang tip ko lang sa inyo, wag yung sasabihin mo tao, ma'am, re-recruitin kita, wag yun. Sabihin mo, ma'am, may maganda akong product. Yung product ko, ma'am, grabe, ma'am. Tataas yung mo. Pag yung edad mo, ma'am, ay 60, ma'am, maabot ka ng 110, basta mag-take ka lang ng nila. Yun ang sekreto ko. Tsaka sabihin ko, ay ma'am, di ba ma'am, pag ma-hospital tayo, laki ng gastos. Ito ma'am, 3.8 lang. Gumanda yung buhay namin dahil sa produkto na nandito ngayon sa amin, itong Mila. Kung wala ang Mila, wala kami ngayon dito sa itong buhay namin ngayon na wala na akong hingin pa sa Panginoon. Bigay na niya yung lahat sa amin. Kaya, encourage ko yung mga tao na mag-take ng Mila at saka encourage ko silang sideline dito. Kasi hindi naman to purely na network lang. Lang siya, binta lang ng products. Tapos yung tao na nakatake ng product, nakatake ng pagkain namin, silang maghanap. Hindi yun ako ang maghanap ng tao. Sila mismo ang maghanap sa amin. Sa mga kamag-anak ko, kamag-anak ni Maricel at lahat ng mga kaibigan ko from elementary, high school, college, in-encourage ko kayong lahat. At sa lahat po na gustong mag-join sa negosyo po namin, napakaganda nito. Kasi kung gusto mong mga raw food, gusto mong food supplements, meron tayo. Gusto mong pampa-beauty, gusto mong pampabata, nandito na po lahat. Dahil nabibiyayaan po kami ng magandang buhay dahil sa networking business, gusto naming ibalik ngayon sa mga tao. Babalik ako dyan sa Bohol kasi gusto ko yung mga tao ko dyan, gusto kong kumita. At saka meron na si Jerome, meron na rin Tirakan, may nakabili na rin siyang luti. At least yung tao ko nga, pero umiyak na sa sarap ko eh. Kasi kung hindi daw dahil sa amin, at kung hindi daw siya naniwala sa amin about sa Mila, wala daw siyang sasakyan yan. Kasi ang tagal na daw niyang nagtrabaho, pero wala daw, hanggang kain lang. Ngayon na umano siya sa Mila, grabe na talaga yung niya. Kaya nga tumatawag sa akin, partner, wala nang stock ang Bohol. Kaya nagulat yung mga tao na, ano ba si Maricel, bakit ganyan na lang kabilis? Ganon. Tapos sabi niya, bakit kabilis yung income nila at bakit nakapagpatayo na naman ng bahay? Like a little child.
lots of wishing, hoping it would make the world okay. I have wished upon a star, then watched it moving farther away, till today. Nothing comes from waiting for tomorrow, hoping someone else will make it right. It's because of you and me I see a future flooded with light. Oh, in our hands there's a world in our care. In our hands lies the power we share. In our hands it can grow even more than we know, when we all understand all that is in our hands. Sometimes when I read the morning paper, something in my heart just wants to scream. Thought the world a better place, till one dying child's face makes that seem still a dream. Then I hear my children's morning laughter, and I know there's still a choice that's mine. After all the blinding smoke, the fires of tomorrow still shine. Oh, in our hands, there's a world in our care. In our hands lies the power we share. In our hands it can grow even more than we know, when we all understand all that is in our hands. The world in our hands. In our hands lies the power we share. In our hands it can grow even more than we know, when we all understand all that is in our hands. The world in our hands. In our hands lies the power we share. In our hands it can grow even more than we know, when we all understand all that is in our I personally want to see Filipinos top the global networking business. I'm not Pinoy.